Ito yung next topic natin, no? Ah. So, the National Bureau of Investigation recommends the prosecution of 21 person Na ano? for case build-up Nako! in relation to the flood control scandal, no? So, ang malupit dito, no, itong mga kaso na to, non-bailable to. Ibig mo sabihin, mababalik na naman ba yung mga dating nakakulong? Nakalista ba sila dito? So, pangalanan natin, ha? Basahin mo na! 21 to. Okay. Unang-una si Saldico. Nako! Tapos, syempre, yung idol ni Sangkay na si Kiss Escudero. Nako, teka muna. Isa-isayin natin yan. Saldico, sabi niya, uuwi na raw at haharapin daw niya yung mga aligasyon sa kanya, laban sa kanya. Yan ba totoo? Nawawala nga, hindi nga malaman kung nasaan siya ngayon eh. 'Di ba? Yun Nasaan ba siya ngayon? Nung kahapon nasa Madrid, Spain. Ewan ko na ngayon kung nasaan. Parang umiikot na lang din sa buong mundo, parang si Sara, no. Ganun yata yung mga napagbibintangan na mga magnanakaw. Paikot-ikot na lang sa buong mundo. Pero okay yun kung uuwi siya. Okay, no? Pero uwi ba? Kung uuwi. Hindi kasi tandaan natin nasa ethics na siya ngayon eh. Kapag hindi siya pumunta, o hindi siya umuwi, matatanggal siya bilang congressman. So matutulad siya kay Teves. Parang ganun yung mangyayari. Yun nga parang nagagalit nga kay bagong speaker D. Dahil yung travel authority niya kinansela ni Speaker D. Pinupukpok nga siya no? Tama naman yun. Tapos sasabihin nila yung bagong speaker bata lang ni Romualdez. Malabo. Hindi naman siguro. Siyempre iba naman yung D, iba naman yung Romualdez. Tsaka tingnan nyo naman kung paano siya pukpukin. Pinapauwi talaga. Binigyan nga, ang pagkakalam ko, binigyan siya ng ilang araw lang para magparamdam at umuwi. Nagparamdam naman. Ngayon, nagparamdam na. Mukhang effective yung ginawa ni speaker. Nung una nagmamayabang pa Alam mo, sabi? Kapag ako'y pinilit niyong uuwi, ako'y magre-resign at hindi na ako uuwi ng Pilipinas kailanman. Sinabi niya yun? Oo, sabi ni Saldico. Di ba? Kaso nananawagan din pati yung anak niya yun na nga Hindi daw yung anak matagal nang hindi sila in good terms in good terms. At nabubuhay daw yung anak ng mag-isa. Hindi umaasa. Kaya nga gusto niyang pauwiin yung kanyang tatay. Swerte pala ni Saldico kasi yung bill yung allegedly ninakaw niya. So nabawasan pa siya ng bibigyan ng anak niya. Solo pala anak niya di ba? Minsan kasi alam mo yung mga kayamanan na ganyan. Biruin mo lagpas na hanggang sa kabilang buhay mo, hindi mo na mauubos Grabe to, no? Ito yung, diba? Di sa totoo lang, mas malala talaga to sa PIDAP Ay. Kasi PIDAP kasi hundred of millions lang. Ito talaga malala to. Baka kung pagsasama-samahin pa nga siguro lahat, baka trillion pa yan Hindi baka. Sinabi mismo ni ni DPWH Secretary Dizon trillions daw talaga tong kasi kung ang pag-uusapan natin from 2000 until now 2025 sobrang laki na talaga nun. Grabe naman Mabahang pera. Kasi ito lang halimbawa na lamang isang congressman pala mangungulimbat ilang Saldi ko pa lang saldi ko pa lang. Saldi ko pa lang. Grabe naman yung kung yung totoo yung kwento 'Di ba kung totoo yung kwento na yan. Kasi inaano pa lang natin mga kababayan kasi nga po pa lang to kumbaga ngayon isa pa lamang po sila sa mga suspect. Hindi pa talaga sila nakakasuhan. Pag nakasuhan, hindi na to di umano. Talagang totoo na yan. Totoo na to. No? Kasi may probable cause na pero alam mo, tingin mo seryoso talaga ang gobyerno na panagutin lahat ito, no? Seryoso. Ito lang masasabi ko sa lahat ng mga kababayan po natin, lalong-lalo na po yung mga mahihina yung utak. Sino ba yan? Sino ba yung mga yan? Kasi dinadawit nila si PBBM na siyang promotor daw sa korupsyon na ito. Ito lang ang masasabi ko. Alam nyo, wala tayong malay ngayon na ganito pala ang sitwasyon ng Pilipinas kung hindi nagsalita at kung hindi nag-take ng action ng Pangulo ng Pilipinas. Isipin po natin, walang presidente na nakagawa niyan. At mangunguna sa ganitong pagkakataon. Hindi nagawa ito ng ibang presidente. Wala tayong malay ngayon. Walang rally na magaganap.
walang magagalit na taong bayan. Muna, bakit si Digong galit yun sa mga magnanakaw hindi ba niya ginawa yun? Ewan ko lang. Kayo ba may naalala kayong napakulong ni Tatay Digong? Yun nga rin yung iniisip ko hanggang ngayon hindi naman about sa corruption yun Pinersonal diba? Yung si Dilima Ito sabi pa nga ng ating kaibigan na si Anthony Taberna. Sabi niya, baka may hindi lang ako naaalala na may isang taong napakulong si former President Rodrigo Duterte na corrupt. Paki-remind. Ito din yung masasabi ko sa mga nanonood ngayon. Paki-remind nyo kami. Oo nga. Mag-name drop kayo. Isa lang, kahit isa lang. Napakulong. Na napakulong. Na naimbestigahan ng malaliman. Tapos napakulong. Sabi ni Greco, marami daw siyang inimbestigahan na. Ito na nga po. Di ba kaibigan mo si Greco? Kaibigan mo ba? Wala namang problema ako kay Pastor nire-replyan tayo ng post na asar na siguro sa akin kasi nga panay ako name drop Dine-mention ko kasi siya Pero okay naman yung mag-expose. Nang alin? Sir Greco, no? Okay naman yung mag-expose. Ganda nun Pero ang tanong kasi doon, anong nangyari? May nakakalampag ba kayo ng mga congressman? Yun na nga yun Natanggal ba nila yung secretary ng DPWH noon? Yun na nga daw yun. Wala, di ba? Nag-report nga kay Digong. Yun na yun. Ibig sabihin, pulpul ang kung anumang commission na yun. Pambihira. Kaya nga tinanggal ni PBM Kaya nga giniba Kaya hindi nakapagtataka kung bakit giniba. Galit na galit yung mga kaya daw dumami ang corrupt kasi tinanggal yung ano ba ang record nila? Yun. Pag gumaharap nga yun si Greco Belica sa sa halimbawa na lang sa hearing, lalong-lalo na kapag may mga sinasabing naaakusahan na nagnanakaw, parang wala, hindi ka talaga mapapabilib kasi ang lumanay magsalita. Tapos ang isa sa matindi doon, wala talaga silang napatunayan kasi walang napanagot. Walang napanagot Yung talaga yung pinakaano doon Hindi, ito pa yung malupit. Yung nakakulong nakalaya pa. Ayun. Diba? Yun naman pala. Malupit. Diba? Yun, ganun lang po kasi. Ito yung naalala mo nung napikon si Jinggoy kay Kiko. Di ba? Ba't mo naman kasi sinabi yun? Sabi kasi ni Kiko, kung hindi kasi nangyaring pinalaya yung mga sangkot kay Napolis, hindi mangyayari itong nakawan. Kasi sino ba yun? Si Jinggoy. Ilan doon si Jinggoy? Parang intention din tinatanong ngayon ni Jinggoy, sino ba pinapatamaan mo? Sino ba talaga? Tingin ko naman talagang intention naman ni Kiko yun. Kasi maraming magnanakaw, hindi lang naman yung mga nandoon kasama niyang senador. Ang dami. Yun ang dapat nga ngayon. Basahin mo na yung susunod kung sino-sino yan. Pero kay Saldico pa lang ang haba. Next. Kanina idol ni Sangkay si Saldico. Ito idol ni Coach. Si Chis Escudero. Nako. Yan. Ay hindi kay Coach nga to. Si Chis Escudero naman yung sa number 2. Tapos syempre Joel Villanueva, si Jinggoy. Tapos itong alias Beng Ramos na sinasabi nga daw na staff daw ni Jinggoy na parang hindi naman ata totoo, no? Na tinanggi yan Tinanggi, oo. Yung alias Mina, tapos yung Yusek Mitzi Lim. Yung Mina, yan yung sa JW ba? Ito ata yun. 21 kasi ito. Parang papaawa kapag tinatanong at ini-interrogate sa Senado. Tapos yung sa number 8 si Maynard New. So ito yung kumausap daw kay Bryce. Kay Bryce ata o kay kay Bernardo. Kay Bernardo yan. Bernardo to through Cheese Escudero. Tapos si Carlin Villa, marami si Bong Revilla kasama. 'Di ba? Ewan ko ba dyan, lagi na lang sangkot, basta katiwalian, Tapos, yung mga witness, nakasuhan din. Alam mo. Si Bernardo, si Alcantara, si Rivera, tapos yung mga DE yan Oo. So, marami pa dito, si Balatbat, nandito rin. Driver yan, si Balatbat. Si Bryce nandito din. Si JP Mendoza, engineer din to, di ba? DE rin yan. DE din. Tapos si RJ D. Dumasig, no? So marami to, 21 ito. Yan yung mga district engineer at saka mga kasapakat nila doon ngayon, ang kaso kasi dito, ang alam ko kasi pag plunder 50 million pataas
Tapos kapag collaboration, kapag nagkasabuhatan kayo, so papasok talaga ito sa non-bailable na kaso. So ibig sabihin nito, kapag ito nag-proceed yung kaso na to, nakakulong sila. Habang hindi nililitis. Hindi makakapag-bail habang nililitis. May nangyari na yan nung panahon din ni Bong Revilla at saka ni Jinggoy. Nakulong sila habang nililitis. Ganoon din. Tapos ang tanong ngayon natin dito sa mga viewer natin, gusto niyo bang makita na nakakulong si Cheese? Gusto niyo bang makita na nakakulong si Joel? Mga bagong ano to. Siguro mga kababayan ko, hindi na mahalaga kung kaninong partido, kung kaninong kasama, kung Marcos ka, Duterte ka, De Lawang ka, mismo, o Pink Lawang ka. Ang mahalaga kasi mga kababayan, mapanagot yung mga magnanakaw. Correct. Kahit anong kulay meron yan. Pero merong mga wala pa dito. Kasi may mga lumabas din na pangalan na hindi pa kasama sa kakasuhan. Katulad ni Nancy Binay, wala pa dito. O yung pangalan ni Speaker, wala din dito. Wala pa. Lumabas din yung pangalan ni Angara, di ba? Maraming lalabas pa yan. Actually, marami pa yan. Pero ako naniniwala ko, hindi lang ito to. Ang bira naman, sobrang daming corrupt sa Pilipinas. Halos nga lahat. Kahit ilagay na lang siguro. Siguro, Mr. President, ganito na lang. Si Marcoleta dapat nandito. Siguro. Baka mapikon. Hindi, kaibigan natin yun. Pero sabi nila, nangihingi daw, sabi ni Montulfo, parang siya daw, di umano yung pinariringgan na nanghihingi daw ng 1 bilyong piso para protektahan sa hearing sa Senado. Kita mo? Marcoleta? Oo, si Marcoleta daw. Ano yun, brother? Sorry. Siguro mag-suggest tayo kay President BBM. Dami kasi yung buaya sa Pilipinas, no? Siguro ilagay sila sa isang isla lang. Magnakawan sila doon. Magkakasama sila doon. Para hindi na makahawa pa. Paano yun? Di mauuna si Sara doon. Baka siya na lang ang... siya yung Reyna. Reyna, no? Grabe. Wala alam mo, sa totoo lang, totoo yung sinasabi nila na napakayaman ng Pilipinas. Kaya lang, ang nangyayari, napupunta sa mga korap na opisyal ng bansa. Kaya nahihirapan na tayo'y umangat. Imbis na tayo'y nakabayad na ng mga utang natin, hindi, kundi napupunta pa sa kanila. Biruin mo yung trilyon-trilyon na yan. Kung yan napunta lang sa tama, malamang ang laki ganda. Ang ganda ng Pilipinas. Ang laki ng progreso. Kaya alam nyo, dapat din talaga natin i-recognize yung nagawa ni BBM. Kasi, kumbaga, magpasalamat tayo kasi nagsalita si BBM. Kasi kung hindi, wala tayong malay ngayon. Hindi kasi isang kung hindi niya ginawa to, siya yung magiging worst president sa history. Oo. Hindi niya ginawa to. Hindi. Siguro hindi naman sa magiging worst president. Kasi pwede niyang pagtakpan to Halimbawa yung 5,500 na flood control. Pwede siya magpagawa ng mas marami pang flood control na makikita ng taong bayan. Panakip butas sa issue. Di ba? Kahit halimbawa, nakita na ni BBM. Siguro ito yung ginagawa ng ibang mga presidente noon. Para lang hindi masira yung kanyang administrasyon. Yung build niya, propaganda. Di ba? Pero hindi. Ang ginawa ni BBM, hindi po pwedeng ganito. Kasi kung walang tatayong presidente, tuloy-tuloy ang sistema. Hindi matatapos to. Paulit-ulit. At biruin nyo itong magtaka ka na lang sa mga opisyal na to Hindi naman pala, boss, ganun kalakihan yung sahod nila. Di ba? Pumapalo lang. Malaki pa sweldo ni Sangkay. Malaki pa sweldo mo ron Malaki pa sweldo ni Takero dyan Kaya nga, turo mo rin ako. Malaki pa sweldo ni Mike doon. Walang halong biro. Mas malaki pa yung offer o kinikita ng mga artista at mga sikat na vlogger. Totoo. 'Di ba? Kaysa sa mga yun 300,000 mahigit. Ay nako, hindi diba? Wala pa sa kalahati ng sweldo mo yun. Wala nga sa 500,000. Ay, wala pa sa kalahati. Pero ang tanong, bakit may mga luxury car? Bakit may mga mansyon, mga sanda makmak na mga properties? 'Di ba? May isla. May nepo mistress pa. Meron pang chika babe. Kaya dito lang po talaga yan sa Pilipinas. May mga may mga private army pa. 'Di ba? Nakakatakot diyan Paano nangyari na kumbaga sabi pa nga ng tito ko na nasa UK, ang mga official doon, parliamentary system sila, 'di ba? Mga official doon talagang empleyado lang sila. Empleyado lang sila ng taong bayan. Hindi sila yung tipong dito sa Pilipinas kapag ka mayor ka, boss ka,
ng syudad nyo. Ano kasi sangkay personality kasi Kaya presidential system. Personality and based tayo sa kanila, hindi naman ganun. Pero, kumbaga sa madaling sabi, kaya pala ang yayaman ng mga to. Hindi ko naman sinasabi na nangurap sila, pero kayo na lang ang mag-isip kung bakit sila ganun kayayaman, kung ganun lang kaliliit yung sahod nila. Kapag takbo kang mayor, magkano gagastusin mo? Milyon yan, milyon. Tatakbo kang mayor. Magkano sweldo ng mayor ngayon? 180,000. 100 plus. 150 at 180,000. Ganun lang. Ganun lang. So, i-multiply mo yan dun sa 12. Kasi 12 months, di ba? Multiply mo sa 3. Kasi tatakbo ka na naman ng 3 years 3 taon ang termino Ikukumpara mo sa nilabas niyang pera nung eleksyon. Sino kayang tangengot ang gagawa nun? Nagagastos ka ng milyon, tapos yung ibabalik sa yung sweldo. Ang lala no? Di ba?